Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa akda. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa akda. Ang akda ay anumang likhang pampanitikan. Ito ay pasalita o pasulat na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan at karanasan ng tao. Hindi lamang ito basta kwento o tula, ito ay refleksyon ng lipunan, kultura at kasaysayan ng isang bayan. Sa pamamagitan ng akda na ipapasa ang kaalaman, paniniwala at tradisyon sa susunod na henerasyon. Maaari itong magbigay aral, magpahayag ng damdamin, maglahad ng katotohanan o magsilbing libangan. Mayroong tatlong uri ng akda: tuluyan, patula at dula. Tuluyan, ito ay nagsasalaysay sa anyong prosa o pangungusap. Kapag naman sinabing tula, ito ay gumagamit ng saknong, taludtod, tugma at sukat. At para naman sa dula, ito ay akdang itinatanghal sa entablado. Ang mga akda ay parang bintana ng ating nakaraan at kasalukuyan. Sa bawat kwento, tula o dula, may kasamang kultura at damdamin ng ating bayan. Narito ang mas detalyadong paliwanag tungkol sa tatlong uri ng tula. Tuluyan. Ang tuluyan ay isang anyo ng akda na gumagamit ng mga pangungusap at talata. Karaniwang malinaw, diretsahan at tuloy-tuloy ang daloy ng ideya. Layunin nitong magkwento, magpahayag ng ideya, magbigay ng impormasyon o maglahad ng opinyon. Ang tuluyan ang pinakakaraniwang anyo ng akdang pampanitikan dahil madaling maunawaan ng mambabasa. Narito ang mga halimbawa ng tuluyan. Una, maikling kwento. Ikalawa, nobela. Ikatlo, sanaysay. Ikaapat, talumpati. At panlima ay alamat. Kung mahilig kayo sa mga kwento ng buhay o sanaysay ng karanasan, tuluyan yan. Madaling basahin kaya madaling makarelate. Ang ikalawang uri ng akda ay tinatawag na patula. Ang patula ay akdang pampanitikan na gumagamit ng mga taludtod at sakno. Karaniwang may tugma, sukat at ritmo kaya't masining pakinggan at basahin. Ginagamit ito upang ipahayag ang damdamin ng pag-ibig, lungkot, pag-asa at paniniwala. Ang tula ay may kakayahang pukawin ng damdamin ng mambabasa sa kakaibang paraan ng wika. Narito ang mga halimbawa ng patula. Una, tula. Ikalawa, awit. Ikatlo, korido. At ikaapat ay epiko. Ang patula ay parang musika ng ating puso. Bawat linya ay may damdamin, bawat tugma ay may saysay. Ang una ay tuluyan, ang ikalawa ay patula, ngayon naman ay dula. Ang dula ay isang anyo ng akda na itinatanghal sa entablado at ginagampanan ng mga aktor. Ito ay may dialogo, kilos at eksena. Layunin ng dula na buhayin sa harap ng manonood ang isang kwento o karanasang panlipunan. Karaniwang ginagamitan ito ng masining na wika, ilaw, tunog at galaw ng mga aktor upang mas lalong maipakita ang damdamin ng mga tauhan.
Para mas madali ninyong maunawaan at matandaan, narito ang ilang halimbawa ng dula. Una, komedya. Ikalawa, trahedya. Ikatlo, melodrama. At ikaapat ay sainete. Kung gusto nyong makita ang buhay ng isang kwento, dula ang kasagutan. Dito nagiging totoo ang imahinasyon. Para subukin ang inyong natutuhan sa ating talakayan ngayong araw, naghanda ako ng ilang katanungan. Panuto, tukuyin kung anong uri ng akda ang mga sumusunod. Ito ba ay tuluyan? Ito ba ay patula? O di naman kaya ito ay padula? Ang akda ay anumang likhang pampanitika na nagpapahayag ng damdamin, ideya at kultura. May tatlong pangunahing uri ng takda: tuluyan, patula at dula. Mahalaga ang pag-aaral ng mga ito dahil dito natin nauunawaan ang kasaysayan at identidad ng ating lahi. Ang panitika na hindi lamang salita, ito ay puso ng ating kultura. Sa bawat akda, may kwento tayong pinahahalagahan. Ano ang akda? Dito na nagtatapos ang ating pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.